Maligayang Pasko po sa inyong lahat at stay tuned lang po kayo sa programa ng Church of God's Miracles. Jesus is the answer. May natanggap na po ba tayong mga regalo? O may inihahanda ka bang regalo para sa iyong mga mahal sa buhay, kaibigan? Ngayong gabi ay atin pong pag-uusapan ang patungkol po sa regalo na noon pa man ay ipinamamahagi na sa lahat. Ito po ay ang regalo ng Ama. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na muli ay makakapakinig po kami ng mabuting balita mula sa iyong mga salita. Salamat po na Ikaw ang Diyos ang patuloy na magtuturo sa aming lahat, magpapaunawa ng lahat ng aming mapapakinggan at pag-aaralan. Ang iyong lingkod ay wala nga pong magagawa sa ganang sarili po niya. Ang tangi kong inaasahan ay ang banal na Espiritu. Malaya ka pong kumilos sa aming lahat, banal na Espiritu, sa aking buhay, maging sa bawat tahanan na kung saan ay pinakikinggan at nanonood sa programang ito, ikaw po ang Diyos na magministeryo sa kanilang lahat. Salamat po at gaya na yung pangako, akin pong inaangkin, lalakip ang tanda, himala at kababalaghan sa bawat nakikinig ng salita ng Diyos. At salamat na ang anointing mo ay hindi rin wawalay sa iyong lingkod. Salamat po ng marami. Ikaw ang mataas, ikaw ang mapapurihan sa programang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang napakagandang gabi po sa inyong lahat. Gaya po ng sabi ko, ang pag-uusapan po natin ay ang patungkol sa regalo ng Ama. Tuwing Pasko ay maraming paraan ng pagdiriwang ang mga tao. Ginugunita nila ang pagsilang ni Jesus sa sabsaban. Napakasimpleng paraan o buhay ang pagkakasilang ng Panginoong Jesus. At yan po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Kung umaasam-asam tayo ng regalo sa Paskong ito, nais ko pong ipabatid at ipaunawa sa inyong lahat, mas naisin nating matanggap ang regalo ng Ama. Sa Aklat ng Santiago, 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So, ang sabi po sa ating pag-aaralan, ang mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Sa Diyos magmumula ang pinakamainam na mga bagay at regalo. Ang Ama, ang sabi, ay siyang lumikha ng tanglaw sa kalangitan. Unawain natin ang mga tanglaw sa kalangitan na lubhang sobrang lalaki at mabibigat, pero naroon sa itaas, walang tukod, walang nakasalo, subalit di nahuhulog. Yun po ang kapangyarihan ng magbibigay ng regalo sa iyo sa gabing ito. At ang sabi pa, kahit ang layo ng distansya ng mga ito sa mundo, pero nakikita natin lahat. Nararamdaman natin ang init ng araw. Bakit ko ito sinasabi? Nais kong maunawaan mo talaga, kapatid, mga minamahal na mga kapwa Pilipino, na makapangyarihan ng Diyos na may likha ng sanlibutan at ng kalawakan ang siyang magbibigay sa iyo ng pinakamainam na regalo. At atin pong pag-aaralan ang patungkol sa regalong yan na kaloob ng ating Ama.
Sa aklat po ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, may ibinigay ang Ama sa sanlibutan at ang sabi ito ang kanyang bugtong na anak. Sino po kaya ang tinutukoy doon na bugtong na anak? Sa aklat ng Juan 1:14, ang salita ay naging tao, nanirahan sa piling namin, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. So dito po ay ipinakita na talagang ang ibinigay ng ating Ama sa langit ay ang kaisa-isa niyang anak. At ang sabi, ang katangian ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sa Roma 5:15, ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila, gayon din ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Hesus Kristo. So yun po, no? Ipinakilala na ng talata sino yung regalo ng Ama na libre, lahat pwedeng tumanggap at puspos ng kagandahang loob. Siya po ay si Hesus Kristo. Si Hesus Kristo ang kaisa-isang anak ng Ama, kung siya po ay nagkatawang tao para tayo ay abutin. Si Jesus ang regalo ng Ama, mabuti at ganap, puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kung sa gabing ito ay tatanggapin natin ang regalo ng Ama, ang sabi po sa ating pag-aaralan ngayon, magkakaroon ka ng buhay. Sapagkat ang dala ng Panginoong Hesus ay buhay. Sa aklat ng Juan 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Hesus Kristo na iyong isinugo. So makita natin doon na ang buhay na walang hanggan, ang kahulugan noon ay na kay Hesus Kristo. Kay Jesus ibinigay, ang ibinigay ng Ama ang siyang daan para magkamit ang tao ng buhay na walang hanggan. Sa unang Juan 5:11-12 ay sabi, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng anak. So ang linaw po na yung niregalo ng Ama na si Hesus Kristo ang siyang magtataglay ng buhay na walang hanggan. At makakamit mo itong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtanggap sa regalo, walang iba kundi si Jesus. Sa aklat ng Juan 10:10 ang sabi, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Hindi ko na po binasa yung buong talata. Binigyan diin ko na lang po yung sinabi na siya ay naparito upang magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. So makita po natin malinaw na ang pagkasugo ni Jesus ay nagdadala siya ng buhay sa bawat sangnilikha. At hindi lang basta buhay, kundi ang sabi, kasaganaan nito. Kaya ang tatanggap kay Jesus bilang regalo ng Ama, magkakaroon ng buhay at kasaganaan. Bakit kasaganaan nito? Kasi po, hindi mauubos ang buhay ng nakay Kristo. Dahil ang sabi sa aklat ng unang Juan 5:12, ang sinumang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan.
Yun po ang pinakabuod. No? Kapag tinanggap si Jesus na siyang regalo, hindi lang buhay dito sa lupa ang magkakaroon ka, kundi mayroon ka pang buhay na walang hanggan. Lahat po may buhay, pero lingid sa kaalaman ng maraming tao na kapag hindi pinanahanan ng anak ang mga tao na yan na sinasabi nating may buhay, alam niyo po, ang sabi ng Biblia, sila'y patay sa harap ng Diyos. Kaya si Jesus ay nagbibigay buhay at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Marami po ang naghahangad ng buhay, di po ba? Kahit na nga po gugulan ng maraming salapi upang mapahaba lang ang buhay. Pero nais ko pong ipaunawa sa inyo, matatagpuan kay Jesus ang buhay at ang buhay na walang hanggan. Yun po ang regalo ng ating Ama. Si Jesus ang regalo ng Ama. At kung tinanggap mo ang regalong yon na may kalakip na buhay at buhay na walang hanggan, meron pa po dagdag na nakalakip sa regalong yon. Ang lahat ng iyong pangangailangan ay masusumpungan kay Jesus. Juan 6:35. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw." So makita po natin dito na pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili na siyang tinapay. Tinapay nagre-represent sa pagkain ng tao at ang sabi ay ang sumasampalataya ay hindi mauuhaw. So makita natin nire-represent din ni Jesus ang kanya pong siya bilang tubig na nagbibigay buhay. Yan po ang pangunahing pangangailangan ng tao, di po ba? Yung pagkain at yung tubig. At yan ay masusumpungan kay Jesus. Hindi lamang po espiritual ang tinutukoy dito sapagkat kami mismo ay napatunayan namin na tunay nga kapag tayo ay na kay Jesus, hindi tayo pagkukulangin. Siya ay sapat sa lahat ng pangangailangan. Sa aklat ng Juan 4:14, "Datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan." Dito po ay tinutukoy na po sa bahaging espiritual na kapag kayo ay tumanggap kay Jesus, hindi kayo mauuhaw kailanman. At sa literal, sinasabi ko nga po sa inyo, hindi po nagpapabaya ang Jesus na iniregalo ng Ama. Siya po ay alam ni Jesus ang mga pangangailangan ng tao sapagkat siya nga po ay nagkatawang tao. Bagamat siya ay Diyos, pumarito sa lupa, nagkatawang tao upang matanaw o maranasan yung pagiging tao sa mundo. Naunawaan po? At sabi doon, ulitin ko, hindi magugutom ang mga taong tumanggap kay Jesus na regalo ng Ama at hindi rin mauuhaw. Kaya nga po sa aklat ng Pilipos 4:11, ito po ay winika ni Apostol Pablo. "At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Dito po ay malakas ang loob na sinabi ni Pablo na pupunan ng Diyos lahat ng pangangailangan ng mga taong tumanggap kay Jesus at nagsasakatuparan ng mga salita ng Diyos. Dahil mismo si Pablo ay naranasan niya
kung paano siya hindi ginutom ng Diyos. Na sa bawat paglakad niya o paglalakbay niya sa mundong ito, naroon nagsusupply ang ating Panginoon. Tiyak na tiyak ang supply natin kapag tinanggap natin ang regalo ng Ama. Diba? Sabi nga, natutuwa po tayo kapag meron tayong natanggap na certificate, na sasabihin doon sa certificate ay may 5-year na supply ng bigas, o ng itlog, o ng gasolina. Di ba yung mga nananalo na sa ating bansa na nasasanap, nababanggit nga natin, sana all. Kasi nung makanta nila yung medalyon o yung panalo ay maraming supply na nag-add, hindi lang basta yung perang premyo, pero marami pang mga ipinangako na ibibigay ng mga supplier. Alam niyo po, ang ating Panginoong Jesus ay nangako din naman na kanyang pupunan ang ating mga pangangailangan. Sabi doon, seek ye first thy kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So kung matatanggap natin ang regalo, alam niyo po, para na kayong nakasumpong ng kayamanan na hindi nauubos. Dahil na kay Jesus ang ginto at pilak at ang kayamanang walang pagkaubos. Ang ating pong si David po ay napatunayan niya sa kanyang ganang sarili na nung sumampalataya po siya sa Diyos at siya ay nanalig na lagi siyang sinasamahan ng Diyos at lubos ang pagkakilalaan, sabi po niya, nakasumpong siya ng mabuting pastol. Dineklara niya, ikaw ang aking pastol. At ang sabi niya, hindi ako magkukulang. Yan po ay nasa aklat ng mga awit. Kabanata 23, talatang 1 hanggang 6. Naranasan ni David na kahit pa siya ay hinabol ng kanyang mga kaaway, napalayo siya doon sa sarili niyang yaman, pero may kasama siyang Diyos na nag-akay sa kanya sa mainam na pastulan. May Diyos na nagdadala sa kanya sa mainam na batisan. Hindi po siya nagutom, hindi po siya nauhaw, sapagkat nagtiwala siya, tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Alam niyo po, sadyang kakaiba ang diwa ng Pasko kung inyo lamang pong bubulay-bulayin. Di po ba pag Pasko parang napakaraming biyaya tayo na tinatanggap. O yung mga nagtatrabaho, di ba, may mga bonus-bonus kayo. Yung mga negosyo dyan ay nagbo-boom dahil ang dami talaga na mamimili. So makita natin na talagang iba yung dating ng pagkasilang ng ating Panginoon. Ang pananagana ay naririyan at nararanasan. Ang iba, nagagawang magregalo. Samantalang sa pangkaraniwang araw ay hindi naman. Pero dahil Pasko, kahit hindi mo birthday, kahit di ka kinasal, kahit na walang okasyong kakaiba sa'yo, nagre-regalo ang mga mahal mo sa buhay dahil kay Kristo. Dahil may isinilang na Kristo. At yun po ang pinakamainam na halimbawa ng Ama sa atin. Una siyang nagbigay ng regalo. Ang regalo, ang Panginoong Jesus. Ang hatid ng regalo, buhay at buhay na walang hanggan. At lahat ng pangangailangan natin, tinataglay ng regalong tinanggap natin at tatanggapin ngayong gabi. Alam niyo po sa aklat ng pahayag, 3:20. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan, kakain kaming magkasalo. So dito po makita natin na hanggang ngayon,
nangangatok si Jesus. Kung tatanggapin mo siya, papapasukin mo siya sa iyong puso. Ang sabi doon, papasok ako sa iyong tahanan. Kakain kaming magkasalo. Ibig pong sabihin, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Kakain kayong magkasalo. May katiyakan na hindi ka magkukulang. Kapag kasalo si Jesus, punong-puno tayo ng supply. Sa huling talata, Roma 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? So, magsusupply maging ang Ama sa Langit. Kung naibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo, para sa akin, ang sabi po doon, ibibigay niya lalo ang lahat ng iyong pangangailangan. Kaya ngayong gabi, kung nais mo po natanggapin ang regalo, si Jesus sa iyong buhay, patuloy siyang kumakatok, pwede po kayong sumabay sa panalangin ito. Sundan na lamang po ninyo, ililid ko po kayo sa panalangin. Tayo po ay pumikit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, nalaman ko na ikaw ay nagbigay ng regalo para sa sangkatauhan at nabatid ko na ang regalong yun ay ang iyong kaisa-isang anak na si Jesus. Naniniwala po ako sa kayang gawin ni Jesus sa aking buhay. Nabibigyan niya ako ng buhay na walang hanggan at lahat ng aking pangangailangan. Sumasampalataya ako kay Jesus at sa oras na ito, pinagsisisihan ko ang lahat kong mga kasalanan, mga nagawa ko mula sa pagkabata hanggang sa oras na ito, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas na tumubos sa kasalanan ng marami at tutubos sa kasalanan ko ngayon. Salamat po, Panginoong Jesus. Pumasok ka sa aking puso. Mula ngayon, ikaw na ang aking Diyos, ang aking Panginoon, ang aking Hari at ang aking tagapagligtas. Salamat po sa iyo. Ikaw ang Diyos na patuloy na masunod ko sa buhay kong ito, sa nalalabi kong buhay, habang hinihintay ko po ang pagbawi mo sa aking buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga taong tumanggap ng iyong regalo. Sila na tumanggap kay Jesus ngayong gabi, hindi nahiya, kundi bagkos ay mula sa kanilang puso'y tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Ama, pagpalain mo po silang lahat. Magpakilala kang lubos na ikaw ang Diyos na tanging yumayakap at nagbibigay ng pinakamainam na regalo, hindi nauubos, hindi naluluma, kundi mananatili sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at lahat ng mga nakinig, sumabaybay sa programang ito. Pagpalain mo rin po sila. Anuman yung kanilang mga kahilingan, hindi ko nababatid, pero alam mo na yon, Panginoon, dahil ikaw ang nakakatalastas ng laman ng aming puso at isipan. Ama, kung ang kanila pong hinihiling ay sang-ayon sa iyong kalooban, dalangin ko, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at katagpuin ang bawat pangangailangan at kahilingan. Tumugon ka, Panginoon, sa kanilang mga impit na dalangin sapagkat ikaw ang nagsabi, kung kami ay tatawag sa iyo, tutugon ka sa panalangin, at ang lumalapit sa iyong may pananampalataya, Panginoon, ay hindi mo bibiguin, kundi bagkos ay tatanggap ayon sa kanilang pinanampalatayanan. Kaya salamat po ngayong gabi na ikaw ang Diyos na aming naging kasama,
tumugon sa dalangin, nagpaunawa ng mga salita at nagturo sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat at muli, tinataas ko po sa iyo ang bansang Pilipinas. Mahabag ka po sa kabuuan ng bansang ito. Yung pangako mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kumakalinga sa bawat taong nagpapakumbaba sa iyo. Lord, I am standing in the gap. Mahabag ka po sa kabuuan ng mamamayang Pilipino. Mula sa mga tagapanguna o namumuno ng bansa hanggang sa kaliit-liitang institusyon ng bansang ito at maging ang bawat tahanan, Lord, mga nanay at tatay, mga anak, kami po ay nagpapasya po kami na magbabalik loob po kami sa iyo at patuloy na kikilanlin ikaw bilang Panginoon ng aming bansa, ng aming tahanan, ng aming mga pamahalaan at ikaw ang Diyos na maghahari. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kukup sa kabuuan ng bansang Pilipinas. Ikaw ang Diyos na magsasanggalang, magtatanggol, at ikaw ang Diyos na magpapala sa aming pong bansa. Maraming salamat. Sa iyo po ang pinakamainam na papuri, parangal, pagluwalhati at pagsamba. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. At sa lahat ng tumanggap sa regalo ng Ama, ang Panginoong Jesus, congratulations po, at mula ngayon, hindi na po sa sabsaban isinilang si Jesus, kundi sa bawat puso po nating lahat. At ako po ang kinasangkapan na lingkod ng Diyos, Alice Serrano po, at manatili po kayong sumusubaybay sa bawat programa ng Church of God's Miracles. May daily mana po tayo tuwing umaga at gayon din may live streaming tuwing linggo. Shalom everyone. I love you po.